30 seconds before his alarm rings, bumangon na si Atty. Lexus mula sa kama niya at mabilis na nagtungo sa shower room. 4:30 pa lang ng madaling araw, kaya kahit papaano ay medyo nakakaramdam pa siya ng antok. Hinubad niya ang white t-shirt niya at mabilis na tinapon sa laundry basket. Hindi iyon na-shoot ng sakto kaya pinuntahan niya iyon para ayusin. Atty. Lexus is still suffering a very hard and potent morning wound. At nang masaktan nga siya ng kaunti noong naglakad siya pabalik sa tapat ng shower, ay inayos niya ang pwesto na iyon. 12 o'clock ang paboritong pwesto ni Atty. Lexus ng kanyang karga at punesto nga niya iyon sa ganoong estado. Pero wala rin naman iyong naging sense dahil kalaunan ay tinanggal rin naman niya ang pants at boxers. Tirik na tirik ang 7 inches ni Atty. Lexus at mas lalo pa itong tumirik nang bumaba sa katawan niya ang walang kasing lamig na shower. Napamura siya. He's still half asleep and in order to wake himself ay nilakasan niya ang pag-pressure ng shower. The whole room was occupied with haze at unti-unti lang iyong nawala nang mag-shampoo na siya. It took him 15 minutes to get his hair done and another 30 minutes para sa pagsasabon at pag-scrub sa kanyang katawan. Alas 6 na siya nang matapos sa paglinis ng kanyang sarili. At pagpunta nga niya sa kitchen kung saan ay tuwalya lang ang tanging nakatapis sa kanyang baywang ay walang kasing lawak ang kanyang naging ngiti nang makaramdam ng kaginhawaan. He shaves when he took his bath at kaya parang baby ang pakiramdam niya ngayon. Ganito lagi ang siste ng umaga ni Atty. Lexus. Natatagalan man pero at least siguradong sigurado siyang malinis siya. At kung may sniper mang babaril sa kanya ngayon, ay hindi siya magbabahala dahil mamamatay siyang gwapo at mabango. However, that was only for taking a bath. And it will take him another hour or 2 para sa pagbibihis, pagpipili ng relos, pag-aayos ng buhok at paglalagay ng cream sa lotion sa kanyang balat at muka. It might looking daunting, but for Atty. Lexus, it is just easy as peeling a potato. The reason? Because this is his ritual. At aminado siyang malaking factor ito sa pagpapanalo ng mga cases niya. Kaya ginagalingan pa niya lalo ang pagsasagawa nito. Do I have a case today? Tanong niya sa phone niya habang kumakain ng cereals. Yes, Lexus. 1 in 10 a.m. at the Regional Trial Court and 1 in the afternoon in the same venue. Sagot ni Siri. Thank you. Pagpapasalamat ni Atty. Lexus. Don't worry, Lexus. Don't forget take your vitamins. Have a nice day. Siri? Yes, Lexus. Marry me. What kind of marry me? Are you looking for a song? Tinaob na ni Atty. Lexus ang phone niya at agad nang tinapos ang kanyang breakfast. 7:30 na nang makalabas siya ng bahay at na-traffic lang ng kaunti bago nakarating sa law firm niya. With synchronization, mastery and choreography, his employees greeted him a very energetic good morning. He briefly bowed at them at pumasok na nga siya sa office niya. Kinalaunan pumasok na rin ang 3 pamintang PR niya na sinundan ni na long at short na late ng kalahating oras na hindi sinundo si Atty. Lexus sa bahay nito. Paklang-pakla ang mga mukha nito at ang akala nilang pagagalitan sila ng kanilang boss ay biglang naglaho sa kanilang isipan nang agad na itong dumiretso sa agenda nito. We need to get it done before 10. Pero ayos lang din naman hindi. I have 2 cases today and they already a sure win kaya malabo nang sumipot ang mga kalaban namin. Let's just wrap this as soon as possible. Attorney, we think we can't wrap it just for 1 day. Ani ni Jonathan, isa sa mga PR niya. What do you mean? Attorney, sobrang haba po ng pila sa labas, abot hanggang kabilang city. Si Rex. Napalunok siya ng laway. He mulls this for a while at agad siyang sinundan ni Long at Short nang tumuyo at lumabas na ng kanyang opisina. Naka-blinds pa ang mga glass wall kaya nagawa pa niyang sumilip sa labas. His eyes looked transparent brown nang tumama rito ang sinag ng araw. His long eyelashes that delicately curves towards the ceiling and the floor seldom met because of his random blinking. His dark and thick brows wrinkles when he saw what's happening outside. Daan-daan,
Oo, wait. Libu-libong babae ang nakapila sa labas para mag-apply bilang girlfriend niya. What the heck? Hindi naman kailangan kong screen lahat, right? Tanong niya kay Short at Long. Long and Short didn't answer, but knowing how very detailed and intricate he is, paniguradong susuruin niya ang lahat ng pumila ngayon. Okay, let's get this done. Pagsuko niya. Sumunod na rin sa kanya ang PR niya at nagtungo nga silang lahat sa isang conference room. There, sinuotan na siya ng eye mask, the one that is being used in masquerades. At nang maupo na nga siya sa kanyang swivel chair, ay inumpisahan na nila ang pag-screen. 2 ladies from his staff helped them with the facilitation of the candidates. You mean vlogging? Anong vlogging? Anong vina-vlog mo? Kung ano-ano po, like mga patay na ibon, patay na manok, patay na baboy. Next! So what's your interest? Interest? Wala po akong utang. Next! Give me 5 things that makes you sad. Lechon na walang apple sa bibig, buko juice na may pubic hair, siopaw na makapalang dough, pero maliit lang ang palaman, milk tea na malabnaw, donut na walang butas. Next! Your name again? Shisha Shane. Again? Shisha Shane. Next! Say next! If you'll become my pretend girlfriend. Yes, attorney, yes. I'm not yet done with my question. Yes, attorney, yes. Next! Talent mo? Kumakanta, pero ayaw ko kasi napapagod eh. Next time na lang. Next! Attorney, hindi pa po siya nakakapasok. Next! Attorney, tubig po muna kayo. Napabuntong hininga siya at tinanggap na lang ang mga mineral bottle na binibigay ni Short. He can't believe this. Sa tingin niya ay 1,000 na mahigit ang na-interview niya, pero wala pa rin siyang napipili. Paano rin ba naman kasi? Kung hindi matitinong kausap ay mga out of this world naman ang na-interview niya. What time is it? Hinilot niya ang sentido niya. 30 minutes before 4, sir. Sagot ni Long. May nakapila pa ba? Tanong niya. Yes, attorney, but it is already less than 100. Kaya niyo pa ba? Tanong ulit ni Short. Yes, let's resume. Sinuot niya muli ang mask niya. This time, hindi niya na in-interview ang mga aspirants na tinitignan niya lang ang mga resume. May ibang nakakapasok pa sa conference room at may iba ring hanggang katok lang. Attorney Lexus thought he'd already failed finding a pretend girlfriend today when he's already running out of papers. Pero muli siyang nabuhayan ng loob nang makita niya kung sino ang pinakahuling aspirant. At first, hindi niya pa ito makilala, pero nang maalala niya ang ID na tinapon niya noong gabing hinalikan siya ng isang lasing na babae sa gitna ng highway, ay mabilis niya itong natandaan. It's the girl who violated his lips, the one who stole him a kiss. Deborah Galang. Not bad for a name of a girl who could become an outlaw just because of stealing a kiss. Ngumisi siya. This time, tinanggal na ni Attorney Lexus ang mask niya. Pinatong sa table ang kanina pang nakatagong glass nameplate na may nakaprint na pangalan niya. And for the sake of surprise, umikot siya patalikod habang nakaupo sa swivel chair at habang hinihintay ang pagdating ng dilag na iyon, he mutters something inside his head. Rather than believing in destiny, fate, or whatever you call that stupid things, I suggest that one must prefer to believe in circumstances. This one, even sometimes, seems to be very awful and cruel, is more accurate and realistic. However, on the days where pain is chronic and that reality hits below the belt, it is not also that bad to believe in it. A luck, a charm, a jinx. They might sound childish, but no one can deny that sometimes, when it feels like the sky is falling to your feet, holding on to these kind of things, make you think that the world is not bad after all. And that, other than circumstances, there might be someone or something greater than us, guiding us somewhere, separating and pulling us together in the unexpected place and unexpected time. When he hears the door open, lumingon na si Attorney Lexus
at ngiti ang una niyang ibinungad dito. Everything becomes slow motion when he saw her. The girl doesn't look bad after all. Long time no see, ani niya sa kanyang isipan. Marami siyang gustong sabihin dito na dahil sa dami ay hindi niya na ito nagawang bigkasin. And rather than long greetings and flattering sentences, he preferred to welcome her with the good news that was brought to him with destiny and fate. "You're hired." Aniyan niya rito. "You're now my girlfriend. Congratulations." Dagdag niya. Bumagsak ito sa sahig sa sobrang pagkabigla. He stood up and then he walks towards her, and as soon as he meets her close enough for him, he offered his hands at pinantayan niya ito na tila isang prinsipeng lumuluhod sa harapan ng isang prinsesa. Nanginig pa ito nang titigan niya ito. He blinks, trying to charm her and trying to show her that he is in goodwill, even she has violated him one night by stealing a kiss from him. She accepted his hand and Attorney Lexus grabbed it with care. Iyon nga lang, halatang nabigla pa rin ang babae dahil natumba pa rin ito. He offered his hand again and this time, it was already a success. Naduling ito nang maka-face to face siya. Nakabugaan ng kaunti ang bibig nito at tulalang-tulalang nakatitig sa kanya. "Oh, kahit wala." Eksplikan niya rito kahit wala. Sa pinakamarahang paraan. An imaginary band of violinists plays on the background as the imaginary angels join the imaginary band with Attorney Lexus opened the door and introduced his girl to his employees. "Everyone, Deborah Galang, my girlfriend." Palakpakan, slow motion, standing ovation. Nag-iyakan ang mga empleyado ni Attorney Lexus. But it only lasted for a very short amount of time dahil makalipas lang ilang segundo ay back to business ulit ang mga empleyado niya as if nothing happened. "Where do you live?" Tanong ni Attorney Lexus sa babae na hindi niya naman pinasagot. "Stay at my home tonight." His final rectification. The girl froze. Niyakap nito ang sarili. "You're cute." Compliment niya rito. "But you're still a kiss thief." Dagdag pa niya. Pinamulahan ito ng muka. "Deborah, Deborah, Deborah." Attorney Lexus mutters, trying to get used of her names. The PR take good care of the girl as short and long followed him. Sumayaw pa siya sa entrance at napailing-iling ang mga empleyadong nakakita sa kanya. "Oh, bakit?" Sita niya sa mga ito. Tinawanan siya ni long at short. "Isa pa kayo ha?" Binatukan niya ang dalawa pero tawa pa rin ito ng tawa. As he exists, the wide landscape of the road and buildings welcome him. It's already 4:50 in the afternoon. Makulimlim ang panahon pero kahit ganoon ay parang nagliliwanag pa rin ang paligid ni Attorney Lexus. Even if it's just pretend, he feels like having a girlfriend finally makes him manlier and stronger. "Deborah, at my house tonight, okay?" Bumalik siya saglit sa opisina niya. Tulala pa rin si Deborah na kinakausap pa rin ng PR. Long drives for him and sort all his cancelled schedules today. Habang nasa daan, kahit sobrang traffic, hindi mapagilang ngumiti at kiligin ni Attorney Lexus. "He's gone crazy." Komento ni Short. Kinagat lang ni Attorney Lexus ang ibabang labi habang panay ang ngiti at tingin sa labas. Meanwhile, this is what happened to Deborah before going to Attorney Lexus' office. "Mag-a-apply ka ba ng bagong trabaho?" Tanong ni Mama sa akin habang sinusuot ko ang stockings ko. Alam na nilang pansamantala muna akong walang trabaho at ngayong nakikita nila akong bihis na bihis, ay ayon agad ang naging impresyon nila. Nagpigil ako ng hininga nang hinata ko patas ang stocking na hanggang tuhod ko lang. "Magpapahatid ka ba anak?" Tanong ni Papa na nag-aalalang nakatingin sa akin. Napaungol ako nang sa wakas ay naiiri ko ng bata. Naisuot ang stockings. Tumayo na ako at nagbow sa harap ni na Mama at Papa.
Huwag niyo po sana akong patayin kapag nalaman yung gagawin ko, Mama, Papa. Pinikit ko ang mga mata ko. Ramdam na ramdam ko pa rin ang nag-aalala nilang mga tingin. At bago pa nga nila isiping nagda-drugs ako ay pinaliwanag ko na nga sa kanila ang lahat-lahat. Noong una, kamuntikan pang himatayin si Mama. Pero kalaunan ay nakirecover din naman siya. Hindi nagalit sa akin si Papa. Pero panay ng paninisi niya sa kanyang sarili. Kung hindi lang daw kasi siya naging tiga-deliver ng mga basura, ay baka mas naging maganda raw ang buhay ko at hindi na ako nauuwi sa pag-apply bilang pretend girlfriend ng isang attorney. Pero pinaintindi ko na rin naman sa kanila na gusto ko rin ito, na gusto ko rin magkanobyo, kahit pretend lang. At para hindi na rin ako magtunog malandi. Sinabi ko na rin sa kanila ang pinakahabol ko talaga ay yung perang may uuwi ko at hindi yung mismong lalaki. Naintindihan naman nila ako at mabuti na lang talaga at malawak ang pag-iisip ng mga magulang ko. Kasi kung hindi, baka kanina pa nila ako nilublob sa drum. Nagpumilit si Papa na ihatid ako, kaya sumakay na ako sa truck niya. Medyo traffic kaya natagalan kami ng kaunti sa daan. Malapit nang mag-alas 10 bago kami nakarating. At kilig na kilig pa nga ako nang sinabihan akong good luck ni Papa. Sabi niya rin na huwag akong maging judgmental sa mukha ng attorney. Panigurado raw kasing hindi yun gaanong kagwapuhan. Kasi gumawa pa ng hiring, magkaroon lang ng girlfriend. Deborah Galang? Para akong binuhusan ng kumukulong tubig nang tinawag ang pangalan ko. Yes, ako po yun. Come in. Our attorney is already waiting for you. Yes po. Shit. Pardon? Ay, sabi ko po, sit. Nakakapagod na po kasi mag-sit, kaya ang saya sa feelings ng nakatayo na. Peke akong tumawa at inayos ko na lang ang pagkakapihit ng itim kong palda, pataas sa aking baywang. I pout my lips at parehong nilawayan, ang tamis ng lipstick. Kinurap ko rin ang mga pilik mata ko to check kung curl pa ba ang eyelashes ko. Ginulo ko ang bangs ko ng kaunti and I'm ready to go. Pero ready na nga ba talaga? Come with me please. The staff guided me at pumasok na nga kami sa isang napakahabang pasilyo na nagmukhang koridor towards the gates of the underworld. Pinagpawisan din ako ng sobra at pakiramdam ko ay oras ang tatahakin namin bago kami makarating sa dulo ng pasilyo. Samot-saring bagay din ang gumulo sa isipan ko. Kagaya ng pag-iisip kong paano na lang kung mukhang manyakis yung attorney. Tapos, what if iyayain niya ako bigla ng mga bagay na hindi ko kayang gawin at labag sa loob ko? Bigla akong napaungol nang ma-imagine kong nilalatigo ako sa puwet ng isang attorney na kalbo. Kulang-kulang ang ngipin, butot balat, at sobrang baho ng hininga. Umiling-iling ako. Hindi naman siguro ganun kalala. Baka mukhang wrestler lang siya na maraming bigote at may putok sa kilikili. Kamuntikan akong masuka. Pero grabe naman, baka hindi naman siguro ganun. Baka mukha lang siyang iguana na panay ang labas na mahabang dila sabay may spills na may precious. Don't be nervous. Mabait ang attorney namin. Pagpapanatag ng loob sa akin ng staff na kasalukuyang naghahatid sa akin. Maganda siya at mukhang magkasing edad lang kami. Ginaya ko bigla ang posture niyang naka-breast out at naka-butt in. Nginitian niya lang ako. Here we go. Ani niya. Nasa tapat na kami ng pinto. Tumayo lang kami roon at naghintay lang ng ilang saglit. Bago pa bumukas ang pinto, kinuha ko ng rosary sa bag ko at naglitanya ng mga dasal. Tinawag ko na rin ang lahat ng santo at Diyos ng iba't ibang relihiyon. Nakakababa lang kasi. Pakiramdam ko ay may dragon doon sa loob ng kwartong nasa harap ko. Nalalantakan ako kapag nagbukas iyon. Next! May babaeng sumigaw ng next sa loob ng room. Napapasukan ko pa lang at hindi naglaon ay lumabas na ang previous interviewee. Sobrang ganda nito, ngunit lumabas itong gutay-gutay ang buhok at luhaan. Ako ang pinakahuling i-interviewin sa araw na ito. At kanina pa lang ay labis na ang kaba ko nang makita kong sobrang gaganda ng mga babaeng nakasama ko sa pila. At mas lalo pa akong kinakabahan sa mga pagkakataong lumalabas ang mga ito ng conference room na broken-hearted. Kung sila na magaganda at sexy hindi nakapasa, paano pa kaya ako? Na average lang o baka below average pa. By the way, it's already 3 p.m. Right now,
At sa mahigit 500 na pumila sa araw na ito para maging panandaliang girlfriend ng isang attorney, ay ako ang panghuli. Alam kong wala na akong pag-asa, pero gusto ko pa rin sumubok. Kahit ngayon lang. 1 million din kasi iyon. Kaya ayos lang din sa akin kahit ano pa ang itsura ng attorney na yun. Okay, you may enter now. Nginitian ako ng babaeng naghatid sa akin sa tapat ng pinto at nagpa-sign of the cross nga lang ako nang wala sa oras nang makapasok ako sa napakalamig na kwarto. Una kong nakita ang glass nameplate na nakapatong sa table kung saan nakaimprinta sa surface nito ang pangalang ATTY Lexus Park. Sunod kong nakita ang lalaking nakatalikod sa akin na nakaupo sa swivel chair kung saan sa armrest ay neat na nakafold ang dark blue nitong tuxedo. Una kong napansin sa lalaki ang buhok niya. Jet black ito at manipis na manipis. Clean cut ang sides na at namumulang kaunting parehong tenga. Napalunok naman ako nang mapagmasdan ko ang batok niya. Napaungol at naihi ako ng kaunti nang hagurin niya iyon gamit ang kanyang kamay na may wristwatch. He has a very broad pair of shoulder at nakasuot siya ng puting white sleeve. Sa tanang buhay ko, hindi pa ako nakakakita ng lalaking ganito kagwapo kahit likod pa lang ay nakikita ko. I prepared myself. Grabe, mali lahat ng akala ko. Pero wait, likod pa lang to. Baka kaya siya nakatalikod sa akin kasi tinatago niyang totoo niyang anyo. At baka kaya rin wala pang na-hire na babae, hindi dahil hindi pasok sa standards niya, kundi natakot ang mga ito sa mukha niya. What if mukha siyang engkanto? What if mukha siyang multo? Nanginig bigla ang paa ko. Gusto ko nang mag-back out. Mama, Papa, save me now, please. You're hired. Po? Gulantang na gulantang ako nang magsalita siya at mas lalo pa akong nawindang nang humarap siya sa akin. He's wearing a poker face. Singkit at tila animated ang mga mata. His nose is well sculptured at nang ganoon din ang kanyang detalyadong mga panga. Bumagay ang manipis niyang mga labi sa sobrang liit niyang muka. Saan na yung multo? Napalingalinga ako sa paligid. Wait, siya ba talaga yung attorney na naghahanap ng pretend girlfriend? Weh, di nga. Sobrang gwapo kaya nito. Teka, artista ba to? You are now my girlfriend. Congratulations. He tried to smile at me at nang gawin niya nga iyon ay hindi ko mapigilang mahilo at maduling dahil sa sobrang pagkagwapo niya. How come? Oh my God, how come? I think I'll come. Pero teka, why does he look so familiar? Bigla akong bumagsak sa sahig nang maalala ko kung sino siya. Ang lalaking ito. Ang napakagwapong lalaking ito ay walang iba kundi ang mismong lalaking ninakawan ko ng halik sa highway na tinatawaran ko sa isang gabing nalasing ako. Nanginig akong muli nang tumayo siya sa upuan niya para lapitan ako. He offered his hand to me at tinayo niya nga ako. His smiles were face to face now. I know I'm really handsome up close, especially if there's a good lighting. O kahit wala. He explained to me and he chuckles gently. Sa pinakaunang pagkakataon sa tanang buhay ko, ngayon lang ako maniniwala sa destiny, fate, luck, charm, and jinx. Akala ko talaga mukhang engkanto ang attorney na makakatagpo ko. But look at this guy in front of me. Mukha itong anghel na nagtaksil sa langit kaya pinababa sa lupa. At hindi lang iyon, dahil hindi lang siya basta gwapo. Na ngayon ko lang nakita. This is the second time that our paths had crossed. At kung hindi pa ito destiny o kung wala man kung anong magic ang bumabalot sa muling pagtatagpo namin, ay ewan ko na lang. Sa pinakaunang pagkakataon sa tanang buhay ko, ngayon lang ako maniniwala sa destiny, fate, luck, and charm. Again. At it takes just one person, one circumstances, and one coincidence for me to believe on it. It just take one. The PR explained everything to me. Kung paano ang magiging siste ng relationship namin nung si Attorney Lexus Park. Kung kailan ko ito matatapos at kung ano mga terms and conditions. It will be fake, but we will act like we're real, especially if we're in public places. Lalong-lalo na kung may mga kamera. I should act as natural.
as possible and should do the duties of what a real girlfriend should do. It will include physical contact, which is not limited to kissing and holding hands. If there's situation na kailangan makipaglaplapan ako kay Atty. Lexus, then I am obliged to do it. Tinanong nila sa akin kung labag ba sa akin ang lahat ng ito, at noong una ay medyo nawindang ako. Pero sinabi ko naman sa kanilang hindi. Halikan? Laplapan? Hindi ko pa yun nagagawa kahit na kaninong lalaki. Pero game ako, no? As if naman may maaagnas ang lips ko kapag gagawin ko yun. Pero teka, nagawa ko na palang makipaghalikan ng isang beses. At nangyari iyon sa akin kasama si Atty. Lexus noong hindi ko pa siya kilala. Noong dahil sa kalasingan ko ay nahalikan ko siya sa gitna ng highway. So I guess hindi na ako mahihirapan. Have you ever been kissed? Tanong sa akin ng isang attorney na kasama ng PR. He's a junior attorney at mukhang kaedad ko lang siya. Napatingin ako sa 3 baklang PR na nakatayo lang sa gilid ko. Napalip-bite sila sa tanong na iyon ng attorney na nasa harap ko. I blushed, sabay na tawa ng mahinhin. Ako yung nanghalik I see. Poroklama ng attorney. Inayos niya ang collar niya. Then, Atty. Lexus might become your first real kiss. Actually, magsasalita pa sana ako kaso hindi ko na nagawa nang tumili ang 3 baklang PR na parang hinigit ang mga bulbul sa puwet. Iniba ko na lang ang topic. Siya ba? I mean, si Atty. Lexus ba may nakahalikan na? Tanong ko. Of course, nahalikan ko siya eh. Pero gusto kong malaman if bukod sa akin ay may iba pa. Natawa ang attorney. His name is Concept. Nakita ko ang pangalan niya sa isa sa mga papel na pinipirmahan niya sa desk niya. Miss Deborah, kinakailangan ni Atty. Lexus ng pretend girlfriend para maalis ang salitang playboy sa pangalan niya. Oo nga pala. Pinaliwanag na rin nila sa akin ang dahilan kung bakit kinakailangan ni Atty. Lexus ng pretend girlfriend. Sumulpot kasing bigla ang mga babaeng nakafling ni Atty. Lexus sa TV para ireklamo ang pagsasabay-sabay niya sa kanila. His previous client got concerned with this, kaya ito ang naisip nilang solusyon. Isang pretend girlfriend na magpapatunay na hindi isang jerk si Atty. Lexus. Kahit na jerk naman talaga siya. For a week, at least, he need to appear as a wholesome boyfriend. Mabilis mapanis ang mga issue na gaya nito, kaya 1 linggo lang din ang ina-allocate nila. Pero nagtataka pa rin ako kung bakit sa edad at estado nitong si Atty. Lexus ay wala pa rin siyang seryosong karelasyon. Kung ako ang nasa pwesto niya, hindi ako magdadalawang isip na bumuo agad ng pamilya. Ganon ba? Hindi ko alam kung bakit ako pinanghinaan ng loob. Since he's a playboy, ibig sabihin, ang dami-dami niyang nahalikan. Pero ano naman ngayon? Ano naman paki ko? Pretend girlfriend lang naman niya ako rito. Ngayon pa lang dapat alam ko na kung saan ako lulugar. Attorney Concept hand gestured me something. Tipong pinalapit niya ako sa kanya na para bang may ibubulong siya sa akin. Ako naman si Uto-Uto lumapit agad sa kanya. May sasabihin ako, pero secret lang natin to ha. Pabulong niyang sabi. Pinagtinginan kami ng mga empleyado roon. Tumango-tango ako nang makalapit ako ng maayos sa kanya. Tamang distansya para marinig ko kung ano naman ang ibubulong niya. Ang sabi-sabi, hindi raw marunong humalik si Atty. Lexus. Iyon daw madalas ang reklamo ng mga babae niya sa kanya. Kapag hinahalikan niya raw ang mga ito, sa ilong ng babae unang tumatama ang bibig niya. May isang babae nga raw na nakafling siya dati na may malalang sinusitis. Tas nung hinalikan niya raw yun, nahigop niya raw yung sipon ng babae. Gago! Umagik-ik ako at napamura nang wala sa oras dahil sa sekretong binahagi sa akin ni Atty. Concept. Nagkatinginan kami at halos maglaho ang mga singkit niyang mga mata dahil sa labis na pagtatawa. May dumating pang isang attorney na pinagsasapak ni Atty. Concept sa ulo nito gamit ang isang newspaper. She's Atty. Lexus' girlfriend. Why aren't you showing any respect? Nagpout lang si Atty. Concept pero noong nagkatinginan kami, umagikik ulit kami ng pareho. Miss Deborah, pasensya ka na ha.
Sa lahat ng attorney namin dito, itong si Attorney Concept talagang pinaka-childish. Please forgive him. He's just a fresh grad, a current bar passer, and he's just 22 years old, kaya pagpasensyahan mo na. Explika ni Attorney Dex. Nakita ko ang pangalan niya sa Parker pen na hawak niya. Napatingin ako kay Attorney Concept. Magkaedad lang pala kami. Miss Deborah, please sign me these documents. Magalang at maligalig na sabi sa akin ni Attorney Concept as he handed me the papers. Tumango-tango at hindi pa rin napigilang mapaagik-ik nang matawa ulit siya. Ayon ulit sa contract, the whole thing will only last for 1 week. At kapag nagawa ko ng maayos ang pagiging pretend girlfriend ni Attorney Lexus Park, ay ia-award sa akin ang isa kong kahilingan so long as it won't exceed 1 million pesos. Pwede na rin daw i-cash in. Pinapirma rin ako nila ng hiwalay na document na may lamang confidentiality clause. Meaning, ang agreement na ito ay talagang between sa akin at kay Attorney Lexus lang. Pero kahit ganoon ay pinayagan pa rin naman nila akong ipaalam iyon sa mama at papa ko. Pati na sa matalik kong kaibigan na si Maris, since alam na nilang nag-apply akong maging pretend girlfriend ng isang attorney today. 1 week. And again, it will just be 1 week. At may isa rin pala silang kondisyon. Pagkatapos ng 1 week, dapat hindi na ako maging acquainted kay Attorney Lexus. Meaning, I should cut my contact with him after the 1 week duration of being his pretend girlfriend. This is to prevent the issue from surfacing again. And it made sense to me. Wala rin naman akong makitang dahilan kung bakit ko pa siya kailangang kitain after 1 week. I signed it bravely kasi pinaliwanag na rin naman ni Attorney Concept sa akin ang lahat. Maigi niyang sinabi kung ano ang duties and responsibilities ko, kung ano ang mga magiging consequences ko kapag hindi ko sila sinunod. The 1 million pesos payment via granting of wish will decrease by 50,000 pesos kapag may hindi ako nagagawa sa obligasyon ko. As a bonus, they give me an advance of 50,000 pesos pang allowance ko. Nanginig pa ako nung natanggap ko yun. Dahil sa pinakaunang pagkakataon sa tanang buhay ko, ay sa tagpong iyon lang ako nakahawak ng ganong kalaking pera. Pero nalungkot rin naman ako agad nang may matanto akong isang bagay. Hindi pala nakakapagdulot ng saya ang perang hindi mo naman pinaghirapan. It may feel like a jackpot at first, pero habang mas tumatagal itong nananatili sa mga kamay mo, nagmimistula lang itong mabigat na bato na walang halaga. Pero kahit ganon, tinanggap ko pa rin yun. I have no work now. Wala akong source of income. At sa mga pagkakataong ganito na walang-wala talaga ako, kailangan kong kumapit sa patalim. At pagtatrabahuan ko rin naman ito sa susunod na araw. Hindi ko rin naman ito ninakaw. Good luck! Fighting! Cheers sa akin ni Attorney Concept. Nginitian ko lang siya. Grabe yung kaba ko. Kaya ko ba? Kaya ko ba talaga? Wagas ang naging tilian namin ng best friend kong si Maris. Pinapadede niya si Baby Brent noong dumating ako sa store niya. Maaga siyang nagsara dahil maagang naubos ang mga tindang fried chicken niya. At noong sinabi ko nga sa kanyang ako ang napili bilang maging pretend girlfriend ni Attorney Lexus, wagas ang naging tilian namin talaga. Gwapo ba? Gwapo ba? Una niyang bungad sa akin. Ngumiti ako, namula. Tumango at nagtilian ulit kami. As a celebration, pinakain niya ako ng fried chicken niya nang libre sa pinakaunang pagkakataon. By 7:56 p.m., nakauwi na ako sa amin at sinabi ko na nga kina mama ang naging resulta. Tuwang-tuwa si mama at gaya ni Maris ay tinanong niya kung gwapo yung attorney. Sinabi kong oo at halos maiyak pa si mama sa saya. Pinaalala ko ulit sa kanya na pretend girlfriend lang ang gagawin ko at hindi totoong girlfriend. Iyon nga lang, tila hindi nagustuhan ni Papa ang daladala kong balita. Dahil noong narinig niya ang lahat mula sa akin, agad na siyang natapos na magkain. Sa isang mahabang upuan sa labas ng bahay namin, doon ko siya natagpo ang tulalang nakatingin sa malawak na bundok ng basura na nasa harapan niya. Hindi nagpapakita ang buwan sa langit, pero kahit ganoon ay medyo maliwanag pa rin naman doon dahil sa mga lamparang nakasabit sa labas ng mga bahay na katabi ng sa amin. Ako dapat ang gumagawa ng paraan para gumanda ang buhay mo at ng mama mo. Ani niya, sa boses na sobrang baba.
Papa, sita ko sa kanya. 22 na rin naman kaya ako. Kaya hayaan niyo na rin akong tulungan kayo ni Mama. Dagdag ko. Hindi ka nakapag-debut dahil sa akin. Kulang ako sa pera noong nag-18 ka. Papa naman. Sita ko ulit sa kanya. Anytime maiiyak na ako eh. Mahalaga ba kung nag-debut ako o hindi? Ang importante, buhay ako ngayon. Paliwanag ko. Deborah anak, pagpasensyahan mo na si Papa. Papa naman eh. Sita ko ulit sa kanya sa pangatlong pagkakataon at doon na ako naiyak. Dati inis na inis ako kay na Mama at Papa sa mga naging desisyon nila sa buhay nila. They married so early without even thinking about the future. Pareho din silang hindi nakatungtong ng high school. At makailang beses ko na rin nasaksihan ang makailang beses na pang-aapak ng ibang tao sa kanila. Pero noong naging mature na ako ng kaunti, doon ko lang sila naintindihan. They both live in a life with a very least opportunity to succeed at hindi nila iyon kasalanan. Si Papa maagang naulila nang magkasakit ang mama niya. Siya ang nag-alaga sa 7 nakakabatang kapatid niya. When he turned 12 years old, he was forced to mine gold in a very dangerous river kasama ng lolo ko para may pagkain lang sila. Si Mama, sa bulubundikang probinsya siya nakatira. Dati na madalas ay pugad ng mga NPA kung saan murang edad pa lang ay pinapakasal na sila ng mga lalaki roon. Noong 14 na taong gulang siya, lumayas siya sa kanila. Kaunting-kaunti lang ang meron sila pero nagawa pa rin nilang ibigay sa akin ang kung ano man ang natitira sa kanila. My childhood years are glorious too, kahit sa squatter lang kami nakatira. 1 week lang naman to, Pa. At madali lang naman ang pinapagawa sa akin. Pagpapanatag ko sa loob niya. Pero kahit na, kailangan ko pa rin makilalang attorney na yan. Sige pa, gagawan ko ng paraan. Mukhang mabait naman siya. Noong mag 8:30 na, umalis na ako sa amin at nagpunta na sa Marcelo Green, ang mismong subdivision kung saan nakatira si Attorney Lexus Park. Pinangako kong kikitain ko siya sa bahay niya at sumang-ayon naman ako para magkaroon na kami ng formal introduction sa isa't isa. Sa entrance pa lang ng subdivision, alam ko nang yayamanin ng mga nakatira roon. Sobrang laki ng gate na para bang may mga palasyo sa loob. Tinawagan din muna si Attorney Lexus ang bahay niya bago ako makapasok. Siyem na malalaki at eleganteng mga bahay ang dinaanan ko bago ko marating ang bahay niya. His house is a 2-story modern building with a very simple yet intricate design. Kulay gray ang mga haligi nito at dirty milk naman ang mga pader. Plus white bulletproof glass walls na kung saan ay kapag sisilip ka mula sa gate ay makikita mo ang sala sa loob. It only took 2 rings bago niya sinagot ang doorbell ko. Coming out. Ani niya sa speaker. Napahawak ako sa strap ng bag ko nung hinintay ko ang pagdating niya. Kinabahan ako bigla. Ano kayang naging itsura ko sa monitor niya? May camera kasi sa ilalim ng doorbell niya kaya paniguradong nakita niya ang pagmumukha ko habang nasa loob pa lang siya. Kumurap-kurap ako. I tried to be formal tonight at nagsuot nga ako ng bulaklaking duster. May heels din ang kaunti ang sapatos ko at kahit papaano ay nagpulbo ako ng kaunti. Hindi ako nag-lipstick. Nakakailang kasi sa bibig. Hindi rin ako gaanong kasigurado sa datingan ko ngayon. Pakiramdam ko kasi medyo hindi lang formal itong suot ko. Mukha rin kasi akong magsisimba. Good morning. At sa hindi ko malamang dahilan ay iyon ang naging bati ko sa kanya nang makalabas na siya. Maliwanag pa sa liwanag ng mga eleganteng lamppost sa bawat kanto ng subdivision na ito na gabi pa. Kaya sobrang naging malaking kahihiyan para sa akin na binati ko siya ng isang magandang umaga. Habang pinupunasan ng puting tuwalya ang basang buhok ay nakangiti siya noong sinalubong ako. Pero agad na nawala ang ngiti niya dahil sa pagbati ko. Mabilis siyang napatingin sa kanyang relos at nang matanto niyang gabi pa ay binaling niya na ang atensyon niya sa akin. Naipikit ko ang mga mata ko. Mukhang nagalit ko yata siya. Come inside so we can talk. Marami tayong pag-uusapan.
Napatingin ako sa kanya pero nakatalikod na siya. Napangiti ako. Mabuti na lang at hindi siya nagalit. Sinundan ko siya, kaso napahinto ako nang mabangga ako sa likod niya. Just one thing. Ani niya. Hindi na inalintana ang kapalpakan kong pagbangga sa kanya. At pakiramdam ko ay hindi niya rin iyon napansin dahil sa lawak ng likod niya. Ang tangkad niya rin kasi. Pero wait, in fairness, ang bago niya. At teka, napakasimple lang ng suot niya ngayon pero ang gwapo at ang neat ng look niya. He's wearing a brown parka paired with a gray loose pants. Kita ko rin ang maugat, ngunit sobrang linis niyang paa sa likod ng strap ng sandals na suot niya. Please, don't greet me good morning when it's still evening. When I am in my house, I'm always drowsy and I don't have a proper concept of time. If you're going to greet me good morning, I might just run immediately outside thinking I'm already late at my work. Yes po. Nagbawa ko. Po? Sita niya, napayuko ako. How old are you again? Tanong niya sa pinakakalmadong paraan. Nakakagulat siya. Tumataas ang boses niya tas kumakalma bigla. May dual personality yata to. Rodora X, ikaw ba yan? 22 po. Sagot ko. Akala ko magagalit siya sa akin pero nagkamali ulit ako. That's right. I'm 27. You should address me properly since I'm older than you. I like girls who have good manners. Yes po. Napangiti ako nang wala sa oras. Sinundan ko na siya pero nahinto ulit ako nang may tinanong ako sa kanya. Sasarahan ko po ba yung gate? Are gates supposed to be open? Ani niya. Okay. Medyo harsh ang ugali niya pero ayos lang naman. May point din naman siya. Ako ang nahuli kaya ako dapat ang magsasara nun. Maligalig na maligalig akong nagtungo sa gate niya. Pero nasa kalagitnaan pa lang ako ng aking paglalakad nang mapahinto ako nang makita kong kusang nagsasara ang gate niya. It's automatic. Ani niya habang nakangisi. He's already standing at the door of the entrance of his house habang naka-cross arms. Nagmistulang kamatis ang mukha ko dahil sa kahihiyan. Tama. I forgot that he's not only an attorney, he's an enigmatic, sarcastic, and filthy rich attorney. That's why his gate is automatic. Pero takti lang. Malay ko ba talaga? Wala naman kasing gate ang bahay namin eh.